Madam, ano pong pangalan nila? Abilin Cruz. Ma'am Evelyn Cruz, nung panahon po ni Tatay Digong, ano po yung magandang na experience ninyo? Mababa ang bilihin pa noon. At saka hindi masyadong mataas ang palitan ng dolyar. Tama. Medyo masakit na sa bulsa yung palitan ng dolyar ngayon. Ano po? Nasa ano na nga, Angie Moore, 60 pesos? Angie Moore, 60 pesos yung palitan, tama? For $1. 60. 60. Nung huling tingin ko 60 58.9 sabi ni Sir. Sir, ano pong pangalan nila? Alan Bourbon. Sir Alan Bourbon. So, 58.9 na po yung palitan ng dolyar. Medyo masakit, no, para sa mga Pilipino. Dito ako, Ato. Sige, Kayo sige. po, ma'am. Ano po ba ang namimiss nyo ng panahon ni Tatay Digong? Ang naalala ko po, ng panahon ng pandemic is nandyan po siya talaga, hindi tayo pinabayaan. Ayun. Ay, nakalimutan natin yun, Oo nga. Yung panahon ng, ng pandemya. Solid. Maraming yun. salamat po. Meron ba tayo dyan? Ito, si Sir. Ano pong pangalan niya, Sir? Albert Manuel. Sir Albert Manuel, ano po yung magandang experience na naaalala nyo nung panahon ni Tatay Digong? Hindi ko po malilimutan yung pinangako niyang OFW Hospital. Nangyari na po, nandito sa... Yun! Palakpakan naman! OFW Hospital para sa ating mga overseas Filipino workers, sa mga kabayan na nangingibang bansa para magtrabaho. Ay, eto po. Ako po ang ama ng Royal Guardian sa buong mundo. Ako po si Kuya Cesar. Ang magandang nagawa ni Bro Digong, kabro namin sa Guardians, ay nagkaroon ng Department of Migrant Workers. Meron tayo Palakpakan. dito. Meron tayo. Sir, ano pong Ayun, pangalan meron. nyo? Ako po si Herbert Lugo na taga-Tarlac. Ako po ay retiradong pulis. Labis-labis po akong nagpapasalamat kay Tatay Digong. Utang na loob ng pamilya ko. Lahat ng pamilya namin na mga military at pulis, ang sweldo, binataas niya. Hindi namin siya makakalimutan. Ipaglalaman namin siya. Ayun. Kasi naging masaya ang pamilya namin. Meron pa Yun isa lang po dito, Angie ang Moore. aking Salamat po. Salamat po. Maraming pong salamat, Madam, Tatay. ano pong pangalan nila? Warlita de la Cruz. Ayun po, ano po yung magandang na experience niyo na naaalala ninyo nung panahon ni Tatay Digong? Nagpapasalamat ako sa panahon ni Tatay Digong dahil sa kanya na pag-aral namin yung anak namin na wala kaming iniintinding bayarin sa tuition fees, maging sa miscellaneous. At nag-graduate yung anak ko sa kolehiyo na easy lang buhay, wala kaming iniintindi. Kaya salamat Tatay Digong! Saan po ba nag-aral saan po kayo nakatira, nanay? Nyake. Paranaque. Okay, wow, pumunta pa kayo dito para sumuporta. Nice. Grabe. Grabe. RC, meron din tayo dito. Ma'am, ano pong pangalan nila? Ana po. Ano po ang namimiss nyo nung panahon ni Tatay Digong? Nung panahon ng Tatay Digong, walang gaanong adik. Ngayon, ang daming adik. Ayun. Yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Tama. Ang security ng mga mamamayan nung panahon ni Tatay Digong. Ikaw ba, Angie Moore, ikaw ba, adik ka ba? Adik ako sa pagtatrabaho. Ayan. Dahil mahal ang bilihin, kailangan doble kayod. Ma'am? Ay, sir, ano pong pangalan nila? Boyer Lacson. Sa larangan po ng ating mga magsasaka, sa larangan po ni Duterte, yung programa pong RCEP 2019. So ngayon, pinakikinabangan ng ating mga magsasaka, yung RCEP program po. Kaya kay Tatay Digong po ng pangalan. Ayun, maraming salamat po. Napakadami nating good experiences na nare-recall nung panahon ni Tatay Digong. Kukuha pa po tayo ng isa from our audience. Sir, ano pong pangalan nila? Ako si Pastor Teodolino Quito. Ano po yung magandang naaalala ninyo nung panahong ni Tatay Digong? Ito talagang hindi ko makakalimutan ito kasi nagkaroon ako ng problema kasi dati sa GSIS eh. Namatay yung misis ko pero hindi ko makuha yung mga benefits ko. So, ilang beses akong paulit-ulit na balik-balik sa opisina ng GSIS. Ang time na yun hanggang sa Manila, puro ang sabi lang nila, wala na po kaming magagawa. So, I endured that
for many years. Kung ilang taon yon, ilang presidente lumipas. And then 16 years. And then one day, pinadala na ako ng notice ng GSIS, pinapabakwit na ako sa bahay ko na, kumbaga, kung hindi daw ako lalayas, in 1 month, iibig nila ako, persaan nila akong paalisin. Pero, naalala ko, meron nga palang programa si Presidente Digong na, yung 888. So, tumawag ako sa telepono in frustration na hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero doon ako tumawag sa 888. Yung 16 years ko na problema na yon sa gobyerno, sa GSIS, na pinagdaanan ng maraming presidente na walang magawa, wala pang siguro less than 20 minutes na solve. Ganun po katindi. Ganun katindi. Totoo po yan. Wala pong istorya. Maraming salamat po. Ayun. So, napakaganda ng mga naging programa, yung mga epekto ng mga nagawa ni Tatay Digong sa buong Pilipinas, lalong-lalo na dun sa mga kababayan nating hindi na aabot ng sistema Ako, ang natin. natatandaan ko sa mga sinabi ng ating audience, ayan, nung panahon ni Tatay, wala daw, Adik. walang adik, malapit din sa puso ng mga magsasaka. Ayan, si Tatay Digong. At ang ating mga senior din. Ayun. Yes, tama. Ating mga seniors na prioritize, no? Nabigyang prioridad. Nabubulol ako sa Tagalog ko. Nabigyang prioridad ang ating mga nakakatanda, ang ating mga elders. Kasi sila yung, dapat na nga naman, bigyan ng pansin. Kaya maraming salamat po sa mga nagbigay po ng memories nila about kay Tatay Digong. And para ituloy ang kasiyahan at ang